Rahim, in the name of Allah. So we always start yung sa pangalan ng Diyos, Allah. Tawag namin Allah, okay? So, welcome kayo lahat dito, okay? We are very happy to see you. Lahat kayo we are, welcome you here, lahat kayo kapitbahay, okay? We are going to build our houses here. And then we want to be friend with you. Okay? You are like our family also because sa Islam na kapitbahay parang pamilya. Okay, so we always take care of each other. And inshallah, we always want to invite you here. Okay, mamaya kayo kain lahat dito. And then, meron kami na yung celebration na last Lunes. Kata kayo maraming baka, mga tupa. So, mag-share kami sa inyo lahat. Okay? And I would like to mention about what we are, who we are. What we believe. So kami maniniwala na dapat lahat tayo gagawin ng mabuti, hindi gawa ng masama. Okay? Sabi ng Prophet Muhammad SAW, sino man gawa ng magulo sa kapitbahay, hindi siya pananampalataya. Okay? So, dapat utos ng Diyos, Allah, yung pangalan ng Diyos na sabi namin Allah, o pwede tagapaglikha, ang hari, ang banal, ang dakila. So, yung utos ng Diyos ng gagawin ng mabuti sa lahat ng tao. At yung mabuti sa mga kapitbahay. Okay, so yung kapitbahay, masama, away-away, magulo. Kung mayroon ka ng biyaya, dapat share sa mga kapitbahay. At kung may problem ng mga ibang kapitbahay, dapat tulong tayo sa kanila. Okay, so inshallah, we are going to be live here after finish our houses. Me and my families will be living here. And we always want to be, gusto namin mabuti sa inyo lahat. Okay? And then, the importante yung sa mundo, na dito tayo temporary, hindi yung permanente. Lahat tayo papunta sa kabilang buhay. Meron tayong araw ng bugo. Kung gawa ng mabuti, punta sa paraiso. Kung gawa ng masama, papunta sa impyerno. So dapat lahat tayo nagagawin ng mabuti. Okay. So kami, pinakauna yung sumunod kami sa utos ng Diyos. Lahat ng utos ng Diyos. Yung pinakaunang utos, lahat tayo samba kay Diyos at sumunod tayo sa utos niya. Lahat ng mga utos niya. And then yung pinakaunang utos lang, samba sa isang Diyos, yung tagapaglikha. At magawa mabuti sa mga magulang at mabuti sa mga asawa, mga anak natin, mga kamag-anak natin, at mga kapitbahay natin, at lahat ng kapwa-tao. At bawal papatayin ng tao. Bawal papatayin ng tao. Bawal magsinungaling. Bawal loko-loko. Bawal gawa masama sa tao. Di ba, malaking kasalanan ng patay tao? Okay. So, halimbawa na yung isang tao na papatay na isang bata, mas malaki kasalanan. Okay. Nakita ko sa Quiapo, sa may simbahan ng Katoliko. Nakita ko yan ng hindi gusto ko, masama masyado. Kita ko doon sa Quiapo Church, may benta dumaan ako doon isang beses, kita ko doon, gamot para sa laglag. Sabi ko, ano yan? Bakit ganun? Mag-check ko na anong sabihin ng gamot para sa laglag, yung benta nila ng gamot para sa... Sabi ko, bakit? Ano yung laglag? Kita ko sa internet, ano ibig sabihin ng laglag? Papatayin ng bata. Abortion. Saan ba yung benta? Saan benta? Sa labas ng simbahan ng Katoliko. Sabi ko, bakit ganun nasabi ng Diyos, bawal papatayin ng tao. At sa labas ng simbahan ng Katoliko, benta ng gamot para sa laglag. Bakit payag ng pare? Baka siguro may commission siya. Kung benta mo ito, commission sa pare. Bakit payag siya? Sa labas ng Catholic Church, nakita ko sa mata ko na dumaan ako doon, marami na matindahan. Yung benta ng mga herbal, bulaklak, tapos may mga herbal, tapos sulat na lahat doon.
Gamot para sa laglag, gamot para sa laglag. Subhanallah. Masama. Kung patay ka na isang matanda, malaking kasalanan. Kung patay ka na isang bata, mas malaking kasalanan, di ba? Mas malaki. Dahil yung bata, walang kasalanan, bakit papatayin niya? Kaya yun nang mag-research ako, bakit ganun to yung sa labas ng Catholic Church, benta ng gamot para sa laglag? Bakit bakit payag ni pare? Baka commission si pare. Bakit siya nang payag yan? Nakita niya, ako dumaan lang dun, kita ko dun na gamot para sa laglag, papatayin ng bata. Bakit si pare hindi magkita? Kita yun. So yan ang hindi maganda. At minsan, at anong nangyari? Ikaw, pagpipili ka ng gamot para sa laglag, papatayin mo yung anak mo, tapos tapon mo sa kahit saan. Ngayon, saan ka papunta? Oh, hindi. Kung patayin na yung anak mo, saan ka papunta? Sa church, simbahan. Saan ka papunta? Pare kasalanan ako. Bigyan na lang pera, pare. Double commission. Di ba? Sabi ni pare, okay na, patawad na. Bakit si pare na patawad, napatayin mo anak mo? Bakit siya patawad? Dapat yung anak mo patawad sa'yo, di ba? Bakit meron siya nakarapatan na siya yung patawad sa'yo? Hindi tama, mali. Dapat yung patayin mo anak mo, dapat siya yung patawad sa'yo. Bakit si pare na magpatawad sa'yo? Tapos kuha siya na pera dun sa confession. Hindi tama. Bawal yung papatay ng anak ninyo. Hindi pwede na isang magulang na papatay ng anak nila. Tapos bibili yung gamot para sa papatay ng anak nila dun sa sambahan ng Katoliko. I'm a foreigner but I can see something wrong. Dapat ako sabihin sa inyo na mag-wise tayo, magsalita tayo. Na bawal ito, bakit benta ng gamot para sa papatay ng bata doon sa labas ng Catholic Church? Masama. Malaking kasalanan. At yung mayroon na yung marami kung magkakawa ka na masama, dapat si Diyos na magpatawad sa iyo, hindi si pare. Si pare isang tao din. Lahat tayo tao. Kami naniniwala si Jesus Christ, taga-Arabo siya, taga-Middle East, propeta. Anak ni Maria, hindi siya anak ni Diyos. Anak ni Maria. Si Diyos, hindi pwede siya anak dahil si Diyos, infinite siya, unlimited siya. Siya dikha ng lahat ng bagay. Isa lang siya, wala siyang kailangan. Hindi siya nagkaanak at hindi siya pinanganak at wala siya anuman katulad. Si Jesus Christ, isang mabait na tao, isang propeta, anak ni Maria. At maniniwala kami si Diyos, hindi siya ama, siyang tagapaglikha. Siya yung likha lahat ng bagay. Malaki siya, dakila siya, kahit yung universe, mas malaki si Diyos. Hindi siya parang tao, hindi siya parang langit, hindi siya parang lupa, hindi siya parang araw, hindi siya parang buwan. Walang imagination si Diyos, wala siya revolto, wala siyang image. Unlimited siya. Walang hanggang, walang umpisa, walang hanggang. Yan natunan ng Diyos. Si Jesus Christ, yan ang isang propeta ng Diyos. Kami maniniwala, mahal kami kay Jesus Christ dahil siya isang mabait na tao, propeta, anak ni Maria. Hindi anak ni Diyos dahil likha ng Diyos kay Jesus Christ, galing kay Maria. Si Maria walang asawa. Nabuntis siya dahil sa utos ng Diyos. Sino dala ng utos ng Diyos? Si Holy Spirito. Sino si Holy Spirito? Anghel lamang siya, likha pa rin ng Diyos. Pangalan niya, Anghel Gabriel. Siya papunta kay Maria katamang tao para bibigay siya ng utos ng Diyos, yung salita, maging buntis siya kahit walang asawa. Okay, so simple lang, isa lang Diyos. Okay, ngayon, kung kita ninyo na masama, maggagawin tayo na hindi pwede na ito masama. Halimbawa, yung isa, papatayin ng bata, tapos bibili ng gamot para sa papatayin ng bata dun sa labas ng Catholic Church. Magsalita kayo. Bawal ito. Bakit ganun? Halimbawa, minsan may squatter, di ba? Tapos kayo, sa squatter, example, 50 years na doon ka. 60 years na. Mga apo na, doon na pinanganak na, di ba? Tapos ano nangyari na yun? May isang mayaman, papunta sa munisipyo, bibigyan ng pera, kinuha niya yung lupa ninyo. Masama, bawal.
Magsalita ko yun. Dahil yung sino magkatira sa lupa, siya maging mayari. Kung wala na ibang mayari, siya maging mayari. Dapat siya yung kuha ng titlo. Hindi na ibang tao. Katulad yung mga gamot na yun, yan na isang malaking problem na yun. Na gamot masyado mahal. Hospital masyado mahal. Kung dadalhin ninyo yung pasyente ninyo sa hospital, kung ligtas siya, mabuti. But bankrupt kayo lahat, logi kayo lahat. Dahil malaking bayad, 1 million, 2 million, 3 million. Magsalita kayo, bakit masyado mahal yung mga hospital? Masyado mahal yung hospital. Minsan na isang gamot, sa Bambang, dahil business namin, gamot. Benta kami gamot pinakamura, mababa, at magandang quality. Benta kami na isang gamot, halimbawa, Ceftriaxone, antibiotic. Benta kami 12 pesos. Sa Bambang, benta kami doon, kami na import galing sa China. Benta kami sa Bambang 12 pesos, 13 pesos, 12 lang. Tapos benta nila sa iba-ibang customer. Dumating sa hospital, especially sa province, 1,200 maging. 12 pesos maging 1,200. Ano nangyari to? Galing kami, importer kami, supply kami sa Bambang 12 pesos. Dumating sa hospital, maging 1,000 na. 12, maging 1,000, 2,000. So magsalita kayo, bakit ganun? Bakit masyado mahal yung... Meron ako maraming video sa tungkol sa bigas, tungkol sa gamot. Sa bigas atin na salita ko, tapos sa TikTok, 9 million ng panood. Sa Facebook, 8 million. Napanood yung na-video ko sa Facebook. Sabi ko dapat si President Marcos, tanggalin na lang yung duty, walang taxes, para mura yung rice galing sa ibang bansa. Mabuti na yung si Presidente, tanggal niya yung bawas niya na yung duty na yun, maging 15% now. Dati 35%. So kung mababa yung duty, yung taxes, mas mura yung imported bigas. Kaya yung local bigas, maging mura din. Okay? So dahil na yun sa pinakamahal ng bigas sa buong region, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, pinakamahal ng bigas dito sa Pilipinas. Pinakamahal. 60 pesos. 60 pesos isang kilo lang. Dati, 30 pesos. Na yun, 60 pesos na. So, na yun, mabuti si President Bongbong Marcos, tanggal niya na yung duty na yun, 50%. Dapat tuloy na yun ito para mababa yung bigas. Dapat 40 pesos yung per kilo, yung magandang quality. At yung mura na yung bigas, hindi maganda. Para sa hayop lang, yung masamang quality. Okay. Magbalik kayo dito sa Bernes, bigay namin kayo lahat bigas, inshallah. Best quality. Jasmine rice. Okay? Yung susunod na Bernes, balik kayo lahat, bibigyan namin na sa iyo ng lahat na yung bigas na pinakamagandang quality na jasmine rice. So, this Bernes, na yung karni. Okay? Bernes, balik kayo, magkuha kayo ng bigas na jasmine. Okay? Yung maganda bigas. Okay, inshallah. So, pinaka-importante yung gagawin ng mabuti. Ano pinakaunang mabuti? Magsamba tayo sa isang Diyos. Siyong tagapaglikha. At sumunod tayo sa utos niya. Ano yung mga utos niya? Mabuti sa magulang, hindi masama sa magulang. At gawa tayo mabuti sa mga asawa natin, mga anak natin, mga kamag-anak natin, mga kapitbahay natin. At lahat na kapwa tayo, gawa tayo ng mabuti. Bawal, lagi tayo natuto, huwag na bawal sinungaling. Lagi tayo nang tupad yung pangako. At hindi gawa ng loko-loko sa kapwa-tao, laging honest. At bawal madaya, laging justice. Okay, and then bawal chismis. Bawal chismis, dahil sabi ng Allah sa Quran, dito yung mga bibigyan namin Quran sa inyo sa Tagalog translation. Kung gawa ka ng chismis sa isang tao, para ka nakain ka ng karni na napatay. So bawal chismis. Kung may problem ka sa isang tao, magsalita ka sa harap niya. Huwag na chismis, huwag na sa likod niya. Okay, so bawal malaking kasalanan ng chismis, bawal panira. Bawal panira. Bawal mumurahin. Laging maganda salita. Bawal mumurahin. Bawal saktan ng tao.
Sabi ng Prophet Muhammad SAW, na kung sirain mo, kung saktan mo isang puso ng tao, mas malaki ba sa gibay ng simbahan? Mas malaking kasalanan na dapat nasaktan mo na isang puso ng tao. Mas malaking kasalanan kaysa gibay ng simbahan. Dahil ito yung puso, iyan na isang halaga ng bagay, likha ng Diyos. Okay. Ngayon yung, meron din maraming magsabihin na katulad yung kung isang tao na patay, dapat living sa lupa at hindi dadalhin sa punerarya dahil masama na ito na kung katayin, tanggalin yung mga organs, bawal yan. Kahit sa Quran, bawal. Kahit sa Biblia, bawal. Dahil sa Biblia na yung katawan ng tao na templo ng Diyos. Sino yung gibayin ng templo ng Diyos? Gibay siya ng sino yung gibay niya ng katawan ng tao? Para siya nagibay niya ng templo ng Diyos. So, malaking kasalanan yung papunta dadalhin yung katawan, tapos chop-chop, tapos tanggalin mga laman loob. Bawal yan. Bawal, malaking kasalanan. At, yung tungkol sa mga pagkain, kami Muslim, kain kami na baka, tupa, kambing, manok. Hindi kami kumakain na baboy. Okay? Dahil lang binawal ng Diyos. Kahit sa Biblia, sabi ng Diyos, sa Deuteronomy, Numbers, Leviticus, ano sabi ng Diyos? Huwag na kayo kain, karni na baboy, ito ay marumi. Sasabi, 3 beses sa Biblia. Huwag na kayo kain, baboy, ito ay marumi. Okay. Papunta ka sa doktor, may sakit ka na puso. Anong sabi ni doktor? Kain ka na baboy? Oo, bawal. May stroke ka na yun. Papunta sa doktor. Kain ka na baboy? Oo. Huwag na kain. Bawal baboy. Dahil baboy gawa ng lahat ng sakit. Dahil masyadong mataas yung cholesterol, marami may bulati, marami mga parasites, marami din yung mga sakit sa katawan ng tao. Kaya binawal ng Diyos yung baboy. Yung baboy, bakit di ka ng Diyos? Baboy isang janitor. Yan ang kuha ng lahat ng madumi sa jungle. Yung mga mukha ng baboy parang vacuum cleaner. Di ba yung mukha niya, yung mga niya parang vacuum cleaner. Sip-sip niya lahat ng marumi. So yung likha ng Diyos baboy, para sa linis ng jungle. Baboy hindi pagkain yun. Sa Biblia, sabi ng Diyos, bawal kain ng baboy, ito ay marumi. So, sabi ng Diyos, ganun din sa Quran, sabi ng Diyos, bawal sa inyo na yung hayop hindi katay. At yung bawal sa inyo ng dugo, at bawal sa inyo ng karne ng baboy, at lahat ng bawal na hindi sa pangalan ng Diyos. Lahat ng bagay hindi sa pangalan ng Diyos. Sa pangalan ng Diyos-Diyusan. So, dapat, kaya yung, dapat hindi kayo nagkain ng baboy. Wala na yung sakit, marami sakit, wala. Bawal na inom ng alak. Dahil alak, sira your liver, your kidney, pati utak sira din. Dapat yung, tapos kung may inom ka na, hindi mo alam anong sinuka na yun. Saan ka papunta? Baka tulog ka sa kalsada, baka may accident ka, baka sagasan. So, kaya bawal yung inom ng alak. Para mas maganda yung buhay natin. At bawal din yung sugal. Lahat na yung papunta sa casino, yung mga sugal, bankrupt na yun. Huwag na bibili ng yung loto-loto. Kung ipon mo yung ng pera na gamit mo sa loto, maging millionaire ka na. Every year, every month, 2,000, another 2,000, another 1,000. Kung ipon mo ito, gawa ka ng capital, maging mayaman ka na. So bawal din yung loto, yung mga sweepstakes. Hindi maganda, yung casino hindi maganda. Bawal din sigarilyo dahil sigarilyo masama sa katawan natin. Oh. So gagawin kayo ng maganda buhay. Maganda buhay. Walang vices, no alcohol, bawal din drugs, droga, bawal. Sirain ng buhay ng tao. Masama yung sigarilyo. Dahil sira din yung buhay ng tao sa sigarilyo. Okay? So yan ang share namin na yun sa salita at dadalhin yung baka na yun bibigyan. Tapos yung punta kayo na kain doon. May marami pagkain. Lahat kayo na kain. Okay. Meron kayo matanong?
Okay. Thank you sa binibigay niyo. Okay. Dapat may tanong kayo, mas maganda. Okay. Mabuti kung magtanong kayo. Wala. Okay, ako na lang tanong sa inyo lahat. Sino man ba pwede sagot na lang? Anong dahilan ng buhay natin? Ikaw, brother. Yes, brother. Anong dahilan ng buhay natin? Maraming dahilan. Ha? Maraming dahilan. Anong dahilan? Sige. Isa-isa mo. Gumawa ng mabuti. Dapat gumawa ng mabuti. Okay. Okay, here, sister. Anong dahilan na buhay natin? Kung gusto, okay. Wala, sagot. Sino ba pwede sagot? Anong dahilan ng buhay natin? Abuluhan? Tumulong sa kapwa. Tumulong sa kapwa. Okay, yes, sister. Anybody answer? Ha? Buhay na maayos. Okay, yes. Ha? Oh, sumamba. Okay, isang utos ng Diyos, sumamba. Buhay ng, dahilan ng buhay natin, sumunod tayo sa utos ng Diyos. Lahat ng utos ng Diyos. Dahil sabi ni tao kay Jesus Christ, si Prophet Jesus Christ, propeta siya. Paano kami papunta sa paraiso? Sabi niya, sumunod kayo sa utos ng Diyos. So kung sumunod tayo sa utos ng Diyos, yan na papunta sa paraiso. So unang utos, yung sabi ng bata, sumamba sa Diyos. Okay. So sumamba sa Diyos, isa lang Diyos. Yung tagapaglikha. Ano yung pangalawang utos ng Diyos? Ano yung pangalawang utos? Yung unang utos, thou shalt not worship any God beside me. Huwag na kayo sambahin maliban sa akin. Una. Pangalawa, bawal samba sa imahin. Bawal samba sa rebulto. Yung mga Diyos-Diyusan. Okay. Kung papunta ka sa Catholic Church, ano meron doon? Anong pangalawa utos? Bawal samba sa rebulto. Bawal samba sa rebulto. Katulad sa Catholic Church, may lahat may rebulto na. Pero San Lazaro, sino yung kasama ng San Lazaro? Aso. Kung luhod ka sa San Lazaro, luhod ka rin aso. Si San Pedro, sino kasama ng San Pedro? Manok. Kung magluhod ka sa San Pedro, luhod ka rin manok. Di ba? Pwede ba Diyos na manok? Hindi pwede, di ba? So, bawal gawa ng rebulto. Dapat samba sa Diyos. Malaking kasalanan. At kung gawa ng ganitong kasalanan, hindi kayo mapunta sa paraiso, punta kayo sa impyerno sa kabilang buhay. Yung buhay natin maliit, 60, 70 years, 50. Yung kabilang buhay natin, nabuhay tayo lahat sa araw ng gugukom, walang hangang. Millions of years, millions ng taon, hindi maubos yan. So kung gawa ka ng samba sa Diyos-Diyusan, delikado magpunta sa impyerno. Dahil malaking utos ng Diyos, huwag na kayo samba sa mga rebulto. Okay. Ito yung simbahan namin ito. May rebulto dito? Wala. Samba sa Diyos. So yan tama na. Diretso samba. At may isang utos ng Diyos, mabuti sa magulang. Okay? Pinaka-importante sa buhay natin, yung pinaka-importante, sigurado mapunta sa impyerno. Sigurado. Kaya, utos ng Diyos sa Quran, salamat sa akin at salamat sa mga magulang mo. Okay? So we need to be thankful to our parents, our mother, our father. And then we need to be good with our wives, our children, our relatives, our friends, our neighbors, and all the human beings. We need to be kind with them. And we need to be justice. We need to be truthful. We need to honor our words. We need to be honest and not to cheat people. We need to be kind and not cruel. We need to be charitable and generous and not to be niggard. Dapat generous tayo at hindi tayo nagkuripot. At gawa ng, ito marami dito sa Pilipinas,
Sa anong yung culture na yun? Bibigay sa mahirap tulong sa December lang. Di ba? Bakit ba yung mahirap gutom sa December lang? O araw-araw gutom? Araw-araw gutom yung mga mahirap. Dapat tulong araw-araw, hindi sa December lang. At yung pagkita ng tao na mag-video ka tapos magkita ng tao na bibigay tulong katulad yung mga politician. Ano nangyari kung may malapit election, yung kita mo politician. Kung tapos na election, hindi mo kita na politician na yun. Kung na yun sa mayor, election na yun, kita mo si yung kandidato. Yan, araw-araw pupunta sa'yo. Tulong tayo, ganun-ganun. Kung tapos na yung election, maging mayor, punta ka sa munisipalidad, ayaw, hindi pwede, walang appointment. Ano nangyari ito? Kung hindi siya pa mayor, pupunta siya sa inyo sa lugar ninyo araw-araw. Dala siya ng gamot, dala siya ng pagkain. Ngayon maging mayor siya, pupunta ka sa munisipyo. Gusto ko magsalita sa mayor. Wala, balik ka na lang next month. O balik ka na lang next year. So hindi tama, mali. Maging governor na, wala na, hindi ka kilala na yun. Dati, alam siya papunta doon sa iyo. But now, maging governor, maging mayor, wala na, sino ka? Hindi ko kilala yan. Kung gusto mo appointment, magandahin ka na ng 3 buwan. Kung 3 buwan, balik ka doon, balik na lang next year. So anong, kailan kita mo yung politician? Kung election na, kita mo yun. Kung wala election, wala na. Underground na. So this is hindi maganda. Dapat tulong walang palit para kay Diyos. Kung tulong tayo para kay Diyos, hindi yung walang palit. So ganun kami. Tulong sa tao, walang palit. No exchange. Only for the sake of God Almighty Allah. Okay, inshallah. Okay, so may Allah guide us. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Amin.